Kaisa natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig sa pagdiriwang ng pandaigdigang linggo ng misyon na may temang Misyon sa Puso ng Pananampalatayang Kristiyano. Ang okasyong ito ay nagpapaalala sa atin sa biyaya ng Espiritu Santo na dulot ng Ama para tulungan tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gayon din naman, ang araw na ito ay naghahatid sa atin ng kagalakan sapagkat gumagabay sa atin para maibigay natin sa Diyos ang nararapat para sa Kanya, kasabay ang pagiging tapat natin sa ating tungkulin sa lipunan. Magsitayo po tayo. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon dito sa Cluster Faith upang patuloy nating ipahayag ang ating mga pasalamat at papuri sa Diyos dahil sa mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din, ipinapaabot natin ang ating makahilingan at ang ating mapanalangin at tayo ay nananalig at umaasa ng mga ito ay kanyang ipagkaloob para sa ating kabutihan at sa ganap ng kaligtasan. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Si Ciro na hari ng Persia ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mapalaya ang sambayan ng Israel mula sa pagkakaaliping dulot ng Babylonia. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupugin ng mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakilan niyang gawa. Tugon. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Tugon. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Tugon. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Tugon. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dinadakila ni San Pablo ang Diyos na siyang humirang sa mga Kristiyano sa Tesalonika sa tapat ng pagmimisyon alang-alang sa Ebanghelyo. Ipaalala nawa nito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo.
Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po tayo. Wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sa daigdig ay laganap liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kaniya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman naming kayo ay tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw. Bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na nagkaloob sa atin ng mga biyaya. Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng kalakasan. Maganda ang ating panahon. Binigyan tayo ng mga pagkakataon na tayo ay magkasama-sama at magkakatipon-tipon sa umagang ito upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli ipinapahayag natin sa Diyos ang ating
taos-pusong pasasalamat. Karapat-dapat lamang na hindi natin nakakalimutan ang palaging magpasalamat at magpuri sa Diyos dahil sa maraming biyaya na ibinibigay niya sa atin. Oo, mayroon tayong mga problema, nakaranas tayo ng mga kahirapan at makaramdaman sa buhay. Kuminsan hindi natin maiiwasan na tayo nagkakamali at nagkakasala. Subalit ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin. Ang ating Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa atin. Patuloy niya tayong binibigyan ng mga biyaya na ating kinakailangan. Kaya karapat-dapat lamang na ating purihin at pasalamatan ang Diyos. Sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang makikipagtagpo sa ating Diyos. At ang Diyos ay nakikipagtagpo sa atin. Iniwanan natin ang ating mga maraming gawain sa ating mga tahanan dahil nais nating makipag-date sa totoong nagmamahal sa atin. Gusto nating maglaan ng oras upang makinig sa umiibig sa atin. Gusto nating makapiling at makasama kahit sa ilang sandali ang ating Diyos na nagkakaloob sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, sa linggong ito, ipinagdiriwang din natin ang World Mission Sunday. Naalaala nyo ang brown envelope na iniaalay nyo? Bahagi iyon ng ating pagdiriwang ng World Mission Sunday. At sa pagdiriwang na ito, tayo ay inaanyayahan ng ating simbahan na ating ipagdasal ang ating mga misyonerong, lalo-lalo na ang mga misyonerong nasa ibang bansa, mga bansang hindi pa bukas upang tanggapin ang ating buhay pananampalataya. Hindi madali ang kanilang pagmimisyon doon. Marami sa kanila ang nakakaranas na mga pag-uusig at mga kahirapan. Ang ating mga dasal ang nagpapaalab ng kanilang puso at ng kanilang pag-ibig sa Diyos upang ipalaganap ang mabuting balita, ipadama ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at makahirapan na kanilang nararanasan. Kaya ipagdasal natin ang ating mga misyonero sa buong daigdig, lalong-lalo na ang nakakaranas na maiba't ibang uri ng mga pagsubok, makahirapan at mapag-uusig sa kanilang buhay paglilingkod. Sa mga malalaking simbahan, mayroong mga pag-aalay ngayon ng brown envelope at ang financial na pag-aalay ay bahagi ng ating pagsuporta sa ating mga misyonero na naglalaan ng kanilang buhay upang ipahayag ang magandang balita. Sa pagdiriwang din natin ng World Mission Sunday, tayo din ay pinaalalahanan na tayong lahat ay mga misyonero. We are all missionaries. Naalaala nyo ba noong kayo ay binyagan o noong kayo ay nagpabinyag sa inyong mga anak? Di ba pinapahiran ng langis ang ulo ng binibinyagan? Bakit hindi sa pisngi? Bakit hindi sa kamay? Bakit hindi sa tiyan? Bakit hindi sa paa? Bakit nasa ulo pinapahid
ang langis. Pinapahira ng langis sa ulo upang hindi natin makakalimutan na tayo ay tinatatakan na tayo, mga bininyagan, ay mga misyonero. At habang pinapahid ang langis sa ulo ng binibinyagan, naalaala nyo ang sinasabi ng pari? Sigurado ko hindi nyo naalaala. Kasi yung iniisip nyo nung kayo ay binibinyagan, nasaan na si Ninang? Nasaan na si Ninong? O ano, preparado na ba ang hinahanda sa bahay? Kasi wala tayo doon. Subalit, noong pinapahiran ng langis ang ulo ng binibinyagan, sinasabi ng pari, ikaw ay nakikipagkaisa sa misyon ni Kristo bilang hari, pari, at propeta. Ibig sabihin, tayong lahat ay mga hinirang na mga misyonero. Ibig sabihin, hindi lang kaming mga pari, hindi lang ang mga madre, hindi lang ang mga relihiyoso at relihiyosa ang mga misyonero. Tayong lahat ay binigyan ng responsibilidad upang ipahayag natin ang magandang balita at ipadama natin ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. At sino ang mga unang misyonero? Sino ang unang mga misyonero? Nakalimutan nyo. Kayong mga magulang ang unang mga misyonero. Bakit? Kasi iyan ang isa sa inyong mga pangako nung tinanggap ninyo ang sakramento ng kasal. Noong kayo ay ikinasal, kayo ay nangako. Naalaala nyo ang inyong pangako nung kayo ay ikinasal? Hindi din. Kasi lumilipad ang inyong isipan habang kayo ay ikinakasal. Hindi nyo alam kung ano hindi nyo maintindihan kung ano ang inyong nararamdaman. At marami kayong iniisip habang kayo ay ikinakasal. Di ba nung kayo ay ikinakasal, tinatanong kayo ng pari, Pedro, iniibig mo ba si Maria? Sumasagot naman si Pedro, opo, Padre. Tapos, Maria, ikaw, iniibig mo ba si Pedro? Sumasagot naman si Maria, opo, Padre. Ano ang katapusang tanong ng pari? Pedro at Maria, nakahanda ba kayong akayin ang mga anak na ipagkaloob sa inyo ng Diyos upang sila ay maging mabuting Kristiyano? Yan ang naghawakan pa nga kayo ng kamay ng iyong asawa. At iyan ang katapusang tanong ng pari. Pedro at Maria, nakahanda ba kayong akayin ang inyong mga anak na ibigay o ipagkaloob sa inyo ng Diyos upang sila ay maging mabuting Kristiyano? At kayo ay sumagot, opo, Padre. Una buntis. Tapos nanganak. Nagpabinyag. Naalaala nyo uli yung ipinangako nyo sa binyag. Hindi nyo pa rin uli naalaala. Ang tanong sa inyo ng pari, mga magulang, nakahanda ba kayo na itong anak na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ay akayin at sumunod sa mga utos at turo ni Kristo? At sumagot kayo, opo, Padre. Subalit, nakakalungkot, mga minamahal na kapatid. Mag-first communion na, 9-year-old ang inyong anak, hindi marunong mag-sign of the cross. Mag-first communion na ang inyong mga anak, 10-year-old, hindi marunong magdasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria. Nasaan na ang misyonero na nangako na akayin at turuan ang mga anak na mamuhay bilang mabuting Kristiyano. Tinuruan yung sumayaw ng otso-otso, subalit hindi nyo tinuruan mag-sign of the cross. Isang hamon sa atin.
na kung ginampanan lang ng mga magulang ang kanilang responsibilidad bilang mga misyonero sa loob ng tahanan, wala na siguro si Jess at si Marby na katikista sa mga eskwelahan. Kasi natuto na ang mga bata sa loob ng tahanan kung sino ang Diyos at kung paano ang manalangin. Dahil hindi nagampanan ang pagka-misyonero, tumawag uli tayo ng mga misyonero, mga katikista, upang magturo sa ating makabataan, upang turuan sila tungkol sa ating Diyos at sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, ang World Mission Sunday ay nagpapaalaala sa atin na ang unang mga misyonero ay walang iba kundi kayong mga magulang. At tayong lahat, mapabata o mapamatanda, babae o lalaki, may pinag-aralan o wala, taxi driver o anong uri ng trabaho ang meron tayo, pwede tayong maging misyonero. Naalaala ko tuloy ang aking 9-year-old na bata na isang sakristan sa isang simbahan na kung saan ako ay na-assign. Siyempre, itong mga bata, itong masakristan, tinuturuan sila ng ating buhay pananampalataya. Kahalagahan ng ating buhay pananalangin. One time, sabi ng kanyang mama, Father, talagang nasya kami sa aming anak. Habang kami ay kumakain, kakain kami, sabi niya, yung papa niya biglang kumuha ng pagkain sa kanyang pinggan. Tapos yung anak namin, sinabihan yung papa niya, Papa, before we eat, let us pray first. Ang bata na 9-year-old ay naging misyonero sa kanyang papa sa pamagitan ng pagpapaalaala na bago kumain ay kailangang manalangin. Sana ganon din tayo. May mga taxi driver ako na nasa sasakyan na naging misyonero sila. Bawat daan namin sa mga simbahan ay hinahaplos nila ang rosary at sila ay nagsa-sign of the cross. Sabi ko, misyonero itong taxi driver na ito. Kasi sa pamagitan ng pag-sign of the cross, makita ng kanyang pasahero na paalala na, Katoliko pala ito. Sa mga simple at ordinaryong pagsasabuhay natin ng ating buhay pananampalataya, ay pwede tayong maging misyonero. Dahil lahat tayo ay mga misyonero ng ating simbahan. At sana ang ating simbahan ay mga misyonero na kung saan instrumento na akayin ang lahat ng mga tao upang mapalapit sa simbahan at mapalapit sa Diyos. Subalit kung minsan ang Diyos ay mali ang itinuturo natin sa ating mga anak, sa ating mga apo. Pag umiyak ang inyong apo, ano ang sinasabi nyo? Hala, iyak ka dyan, magalit si Papa Jesus. Pag nagsisimba ang bata, pag tumatakbo-takbo, hala, pag makulit ka, magalit si Father. Paano pa lumapit ang bata kay Father? Kasi ang itinuturo nyo sa bata, si Father ay magalitin. Paano lalapit ang bata sa Diyos? Kasi ang itinuturo nyo sa Kanya, ang Diyos ay magalitin. Kaya hindi siya lalapit. Tapos hindi nyo pa dinadala sa simbahan, kailan nyo dalhin sa simbahan ang inyong mga apo at inyong mga anak pag high school na? Hindi mo na maaka yan. Ibig sabihin, habang maliit pa, pagkatapos ng kanyang binyag, palagi mo siyang dalhin sa simbahan. Kahit maliit pa siyang bata, dalhin sa simbahan upang masanay siyang pumunta ng simbahan at lumapit sa ating Panginoon. O tingnan mo, ang nagsisimba ngayon, nasaan ang ating makabataan? Mabuti andyan yung ating mga angels.
Sinasanay sila na linggo-linggo maglilingkod sila sa Panginoon. Di ba tayo na narito, nasanay tayo na noong bata tayo, palagi tayong dinadala ng ating mga lolo at lola at ng ating mga magulang. Ang susunod sa atin, saan na? Kasi hindi sila nasanay. Hindi natin sila dinadala kasi sabi natin makulit, maingay, o kung ano-ano pa ang ating rason. Ikailan natin sila dadalhin. Kaya hindi sila nasasanay. Kung wala tayong nakikitang makabataan na sa mga simbahan, kakaunti na lang. Kasi hindi natin sinasanay ang ating makabataan na pumunta ng simbahan at lumapit sa ating Panginoon. Tumawag sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. At sa ating mga pagbasa, lalo-lalo na sa ating Ebanghelyo, simple lang ang paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo. Ang paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo na tayo ay mamamayan ng mundo at ng langit. At bilang mamamayan, kailangan responsable at mabuti tayong mamamayan. At paano natin maipahayag na tayo ay mabubuting mamamayan sa pamagitan ng pagtupad at pagsagawa ng ating mga responsibilidad at mga gawain. At sabi ng ating Ebanghelyo, ang pagiging mabuting mamamayan ng mundo at ng langit ay hindi sana magtutunggali. Bagkus ito'y palaging kabahagi ng ating buhay. In short, parang sinasabi sa atin na ibigin natin ang Diyos at ibigin natin ang ating kapwa, ang ating mundo, ang ating daigdig. Ang pag-ibig natin sa ating daigdig ay pagpapahayag na iniibig natin ang ating Diyos. At itong pag-ibig na ito ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin, Diyos lang ang aking iibigin. Kaya linggo-linggo magsisimba ako, araw-araw magro-rosaryo ako. Lahat ng organisasyon ng simbahan ay aking sasalihan. Palagi akong manalangin. Bahala na hindi ako nagbabayad ng tax. Bahala na ang aking mga kapitbahay kung namamatay sila sa gutom. Importante, praise the Lord ako kanunay. Hindi pwedeng ganun. Hindi din pwede na, kapwa ko lang ang aking paglingkuran, ang barangay ko, aking paglingkuran. Kaya magpatakbo ako bilang barangay official para lahat ng mga nangailangan ay aking tutulungan. Bahala na kung kasal, binyag at libing lang ako makita sa loob ng simbahan. O kung kailan ko lang maalaala na manalangin at saka ako manalangin. Hindi pwede. Kailangan mabubuting mamamayan ng langit at ng mundo. May araw para sa pananalangin, may araw para sa paglilingkod. Ibigay ang para kay Cesar at ibigay ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Halimbawa, ilang oras sa isang araw? 24 hours. Ilang araw sa isang linggo? 7 oras, 7 araw. Ilang oras sa loob ng isang linggo? 24 hours times 7 days equals 168 hours. Sa 168 hours sa loob ng isang linggo, ilang oras ang hinihingi ng Diyos para siya'y ating sambahin at pasalamatan? Ilagay natin 2 oras. Ilang oras ang para sa atin? 166 hours. Tingnan nyo, ilan ang nagbibigay ng 2 oras para sa Diyos? Ilan ang total population ng Cluster Faith? By 5,000? Wala pa nga tayong 200. Ibig sabihin, walang 1% ang nagbibigay ng para sa Diyos. Ang sa atin ay atin na, ang sa Diyos ay atin pa rin. At hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay bigyan natin siya ng panahon at siya rin ay nagbibigay sa atin ng mabiyaya, siksik, liglig at umaapaw. Dahil lubos ang kanyang pag-ibig
at pagmamahal sa atin. So naway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit muli, maging buhay tayong mga misyonero. Na ipahayag natin ang mabuting balita, ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. Naway maging instrumento tayo upang ipahayag natin na ibigay natin ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Ibigay natin ang kay Cesar, ang para kay Cesar. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaw sa kinarona na mayumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Ubakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pagdiriwang natin ng World Mission Sunday, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus na ibigay ang kay Cesar, ang para kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos, upang maging tapat tayo sa ating mga misyon para sa Diyos at sa Kanyang bayan. Dumulog tayo sa Kanya at ating sasabihin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, maipalaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bayan, mabatid nawa nila na ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak ay bumubukal at dapat sumalamin sa iyong kagandahang loob. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa iyo at ang kanilang malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan mo ang lahat ng mga misyonerong ipinahayo mo. Papagtibayin nawa sila ng aming mga panalangin at tulong material. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga minamahal naming pumanaw na, mahimlay nawa sila sa kagalakan at kapayapaan sa iyong kaharian. O Diyos, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipaabot natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Lalo-lalo na ating mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din isama natin sa ating panalangin ang ganap na kapayapaan sa bansang Israel. Diyos amang mapagmahal, idinudulog namin sa iyo ang aming mga panalangin at pagsusumamo. Manatili ka nawa sa aming piling bilang Panginoon at Pastol namin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay mataguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong masupling na nagtaksil ay nagbalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri at nagpapasalamat ngayon sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanapikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa berhe ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat, paanyaya at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Minister, Ministry of Altar Server, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Roque Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor po ay ang San Juan Bautista Chapel. Paalala at paanyaya, patuloy pa din po natin ginaganap ang buwan ng Santo Rosario na inumpisahan po natin noong October 1. Dadalaw po sa inyong mga tahanan ang imahen ng Mama Mary sa buong Oktobre at bawat araw ay magdadasal ng Rosario. At magtatapos po ito sa October 30. Magkaroon po tayo ng foot procession sa ganap na ika-6 ng gabi papuntang St. Louis de Montfort Chapel. At susundan po ito ng banal na misa sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa November 1 naman po ay ang ating ipinagdiriwang ang All Saints Day. Magkakaroon po tayo ng mga misa sa mga sumusunod ang mga oras. 6 a.m. sa Bodega, 9 a.m. Eternal Garden, 2 p.m. Eternal Garden, 4 p.m. Eternal Garden, at 6 p.m. Eternal Garden. At sa ika-4 ng hapon ay magkakaroon naman po tayo ng treat and bless. Ang mga youth at sakristan po ay magdadamit ng iba't ibang santo at dadalaw sa 5 pamilya bawat kapilya at ipagdasal nila ang bawat pamilya na kanilang pupuntahan. Ang malilikom na pundo dito ay gagamitin upang matreat ang isang pamilya sa bawat chapel na pinaka-nangangailangan ng tulong upang sila ay pakainin at mabigyan ng mga bigas at iba pang mga pangangailangan. Sa November 2 naman po ay ang All Souls Day. Magkakaroon po tayo ng misa para sa mga kaluluwa. Ang mga sumusunod po ay ang mga oras.
7 a.m. sa Cluster Hope, 6 p.m. sa Cluster Love sa Woodcraft. Ipamamahagi po ang mga sobre para sa mga kaluluwa sa inyong mga chapel leaders and coordinators. Maraming salamat po. Yung inyong chaplain ay mawala po bukas hanggang sa Biyernes. Magkakaroon po kami ng MSC Annual Retreat sa Tagaytay. No? So ipagdasal ninyo kaming mga pari ng Missionaries of the Sacred Heart, ang first batch para sa aming retreat na gaganapin sa Tagaytay. Patatapos po ito sa Biyernes ng lunchtime. So narito na po ako, babalik na po kami ng Biyernes ng hapon. Tapos yung ating mga envelopes para sa makaluluwa, dahan-dahan na nating ibalik. Hopefully sa Sunday ay dala-dala na namin yung box dito. So pwede na ninyong ihulog yung mga listahan natin ng mga kaluluwa, yung envelopes natin. At sila ay ating mimisahan sa loob ng buwan ng November at sila ay ating babasbasan. No? So hopefully next Sunday ay matapos na yung ating box, mahanda na namin. Tapos ihulog na lang ninyo dyan sa gilid, no? Yung mga dala-dala ninyong pamisa para sa mga kaluluwa. No? At please be guided sa ating mga schedules sa closing ceremony ng ating month of Rosary. Ganon din sa ating mga misa sa November 1, pagdiriwang natin ng All Saints Day. No? Parang 6 yung ating misa sa araw na iyon. No? 6 ba? 6, 9, 2, 4, 5. 2, 4, and 6. No? Ako lahat ang magmisa sa araw na iyon. No? Tapos pagka November 2, magkaroon tayo uli ng misa para sa mga kaluluwa. No? Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo samantalang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ang iyong mga anak na narito sa iyong banal na harapan. Isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at maging misyonero ng mabuting balita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!